Sa mundo ng puno ng health opinions, you should trust the one that comes from the experts. Wilkins Distilled, because your family is worth the Wilkins. Ay, bago. Mas pinamilo. Milkier. Mas masarap! Taste the new, more delicious Milo. Hey girl! Break your cones to the finger comb. Finger comb it with Palmolive. With 100% natural aloe vera extract. By supply. It's back to Palmolive. Balitang patas, tapat, mabilis, at totoo, PTMT. Magandang araw, Pilipinas! Maayong adlaw, Negros Sanon. Ako po si Formate Owera, Ako po si Kelly Antoinette Caruso. maghahatid ng serbisyo at balita, totoo. Tinig ng kalayaan, boses ng bayan. Ito ang Patrol ng Bayan. Narito na ang ulo ng mga nagbabagang balita. Dating Congressman Arnie Daves ay naresto sa Timor-Leste. Krisha May Taharos, unang gold medalist sa Palarong Pambansa 2025. Bagong LPT sa Filipino nakamit ang 100% passing rate sa licensure examination for teachers 2025. Inaresto ang dating kongresista na si Arnolfo Teves Jr. sa Dili, Timor-Leste noong Martes na gabi. Ayon sa kanyang anak na si Axel Teves, para sa kagdagang detalye narito si Levy Natchan. Magandang araw, Kelly. Kinumpirma nga ni Axel Teves sa isang Facebook video ang pag-aresto sa kanyang ama na si dating kongresista Arnolfo Teves Jr. Maganaturang video ang pagdakip kay Teves ng mga umanay pulis at immigration officers. Kahit umano walang ipinakitang warrant o anumang. Ayon kay Axel, itinuturing nilang iligal ang pagkakaaresto dahil nanalo na raw si Teves sa kanyang extradition case. Dagdag pa niya, nasaktan pa umano si Teves habang inaaresto. Kinumpirma rin ng Portuguese News Agency na lusa ang pangyayari. At ayon sa kanila, kasama ni Teves ang kanyang Portuguese lawyer nang mangyari ang insidente. May impormasyon ba kung kailan inaasahang may babalik dito sa Pilipinas si dating kongresistang Teves? Lalo at wala pang opisyal na abiso ang DOJ. Sa ngayon ay wala pang ibinibigay na petsa o detalyeng ibinabahagi ang mga otoridad hinggil sa posibleng pag-uwi ni Teves. Ayon sa DOJ, inaantay pa nila ang formal na komunikasyon mula sa Timor-Leste. Gayunpaman, sinabi ni Justice Secretary Crispin Bonilla na kapag naging final ang desisyon, agad nilang isasagawa ang mga kinakailangang proseso para maibalik si Teves sa bansa at maharap sa mga kasong kinakaharap nito. Nakit ni Krisha May Taharos ng Eastern Visayas Region ang kauna-unahang gold medal sa Palarong Pambansa 2025 Ilocos Norte sa Athletics 3,000 meters event secondary girls final. Para sa dugang detalye, narito si Michelle. Nangibabaw ang 13 anyos na runner mula mismo sa get-go para makuha ang unang ginto sa nagpapatuloy na palaro. At gawing gold palm ang kanyang silver medal outing nung nakaraang taon. Samantala, inangkin ni Mary May Magbanwa ng Caraga Region ang pilak ng medalya sa oras ng 10 minutes and 48.4 seconds. Habang ang home cadet na si Natalie Miguel ng Ilocos Region ay nakakuha ng bronze medal matapos tapusin ang pagtakbo sa loob ng 10 minutes and 50.4 seconds. Sabi niya, naiyak siya dahil nakuha ko niya ang gold medal at hindi nasaya ang kanyang training. Ang emosyonal na tugon ni Taharos sa mga reporters matapos makamit ang unang pwesto sa 28 women field. Ang head coach ni Taharos na si Damaso Oledan Jr., isang dating boksingero at long-distance runner, ay nagpapahayag ng pagmamalaki nang makitang nakamit
ng kanyang ward ang kanilang pinaghahandaan mula noong nakaraang taon. Salamat, Michelle! Sleep na. I'll be home soon. Sa Vicks Vapor Rub, parang andyan ang pagod ko. May dalang ginhawa sa ubo, body ache, headache at paradong ilong para mas himbing ang tulog. One Vicks relieves 6. Ay naku, nakakapagod. Ang stress naman talaga. Ang init. Alam natin ang feeling na yan. Yung sobrang init, pati ulo mo umiinit. Bigat sa feeling ng init na yan. Pero okay lang. Dahil easy na lang mag-cool down with the #1 lemon and lime refreshment, Sprite. %100% tagumpay! Bagong LPT sa Filipino, wagi sa licensure examination for teachers ngayong taon. Para sa ulat detalye, narito si Rhea Encio. Isang matunog na pagbati ang ipinapaabot ng Departamento ng Filipino at mga banyagang wika sa mga bagong licensed professional teachers na matagumpay na nakapasa sa licensure examination for teachers ngayong Marso 2025. Lalo na ang mga dalubhasa sa asignaturang Filipino na nakapagtala ng 100% passing rate ay binigyang pugay para sa kanilang natatanging tagumpay. Ayon sa pahayag ng departamento, ang resulta ng pagsusulit ay patunay ng walang kapantay na sipag, tiyaga at dedikasyon ng mga guro sa pagsasabuhay ng kanilang edukasyon. Pinaalalahanan din ang mga bagong guro na gamitin ang kanilang kaalaman at talento upang maghatid ng inspirasyon at kaalaman sa mga susunod na henerasyon ng mag-aaral. 100% pasado, 100% congratulations sa inyong lahat. Ang masiglang mensahe ng departamento na sinamahan pa ng hashtag na #LPT2025 at #NorsoBSEdPhilLPT March 2025. Isang malaking hakbang ito hindi lamang para sa mga bagong guro, kundi para na rin sa mga pagpapalakas ng edukasyong Filipino sa ating bansa. Rhea Encio, Nagbabalita. Pagbati po sa inyong lahat mga ma'am at sir. At para naman sa mga susunod na kukuha ng pagsusulit, good luck at padayon lang. Mga kapatrol, para po sa iba pang mga balita at karagdagang updates, bisitahin lamang aming official website sa www.patrolnangbayan.com.ph. At ayan ang mga balitang patas, tapat, mabilis at totoo. Ako po si Kelly Antoinette Caruso. At ako naman si Formay Uwera, maghahatid ng serbisyo at balitang totoo. Tinig ng kalayaan, Boses ng Bayan. ito ang Patrol ng Bayan. Finger and clover, they'll go together. Finger and clover, the love affair. Man ang status mo sa buhay, single or it's complicated, popstar or diva. Clover na clover, lahat sisimutin, sarap ay ubusin. Clover na clover, ay clover finger. Amoy pa lang, nose mo na yan! Lucky Me Pansit Canton! Come and get it! Sarap na! Lucky Me Pansit Canton! Manang, isang RC Cola. Tulong! Tulong! Ano yan sa kanya? Ay, matay siya!
Pepsi Cola. Kaya pwede ba? Bumili na lang kayo. Huwag na akong guluhin. Wala akong himala.